guys sa Google Chrome ng cellphone ninyo. Open nyo lang yan. Dito sa may search, click nyo lang yan. I-type nyo lang dito guys yung clearance. Yan. .nbi.gov.ph. Kahit ma-type nyo lang yung clearance.nbi is lalabas na yung ganito. So, pwede nyo na yan i-click. Yan. Ayan. Click nyo lang tong I agree. Then, dito, ito yung mga advisory nila. Then, take note guys, nakalagay dito na non-government issued ID, tulad ng mga IDs ng company, barangay clearance, is hindi accepted as your valid ID during your process sa NBI. Then, kung sakali kayo ay first-time job seeker, halimbawa kakagraduate nyo lang, and then kukuha kayo ng NBI clearance para mag-work kayo as first-time job seeker. So guys, kailangan nyo magdala ng barangay certificate. Itong barangay certificate, isa sa mga requirements para wala kayong babayaran dito. Dahil pag kayo ay first time job seeker, automatic free yung pagkuha nyo ng NBI clearance. Ngayon, click na natin tong close. Ayan. Then dito guys, kung halimbawa naman nakapagkuha na kayo ng NBI clearance ninyo dati, so ang gagawin nyo lang is magsa-sign in na kayo kung naalala nyo pa yung email ninyo. But then, kung halimbawa di nyo na naalala yung email ninyo, mag-forgot password na lang kayo. Then, halimbawa na mayroon na kayong NBI clearance dyan, mga luma yung NBI, October 16, 2016 onwards. So, pwede nyo pa yan magamit as your renewal sa inyong NBI. So, kung kayo ay may mga expired ng NBI, so wag na wag niyong wawalain guys, dahil para mas mabilis yung process niyo, makapag-renew kayo ng NBI clearance niyo at ito ay door to door. Hindi niyo na kailangan pang pumunta sa NBI para makuha itong NBI clearance ninyo. So, i-deliver mismo sa bahay ninyo, door to door yung. So, pag once kayo ay renewal guys, dito kayo mag-click. Click nyo itong click here. Then, sa mga bagong kukuha pa lang, dito tayo sa may register. So, dito, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So, kung meron guys, yes. But kung wala, dito kayo sa no. Click nyo yung box ng no. Ayan. So, pag nag-no kayo guys, automatic pwede tayong makapag-fill out dito. Ngayon, select gender na tayo. Click natin yan. Kung halimbawa kayo is female, click nyo yung female. Next is your civil status. Click natin yan. Dito, kung kayo ay single, piliin nyo yung single. Click natin itong single. Next is birth date. Click natin to. Then, halimbawa, yung birth date ninyo is October. Ayan, click natin yan. Next is ito. Click natin yan. Then, kung anong date kayo pinanganak ng October, halimbawa 14. Ayan. Next is year. Click natin yan. Then, halimbawa 1991. Ayan, piliin nyo yung year 1991. Click natin yan. Ayan. Next is your first name. So, click lang natin yan. Halimbawa, yung pangalan niyo is Jubes. Ayan. Next is your middle name. Halimbawa, Blog. Then, next is your short name. Tapos, halimbawa, short name nyo is ROM. Ayan. Then, next is your cell phone number. Next is enter your new email address. Dito sa password, tandaan nyo din yung password ninyo. Ayan guys, nalagay ko na yung email ko at saka yung password ko. So, yan na yung account natin. Mag-login tayo mamaya. Ngayon, dito sa may box, click natin yan. Then, dito, click nyo itong agree. Then, scroll ulit pababa. So, naka-color blue check na siya. Click nyo itong may box. Then, naka-color green na yung check niya. Then, click nyo na itong sign up. So, check natin sa notification natin guys kung andyan na. So, ayan na, nag-email na si NBI ng OTP code sa ating email at nag-text na din ng OTP code 672809. 672809. Then, click submit.
Ayan, sabi dito, you have successfully registered in our portal. Ngayon, scroll nyo pataas. So, dito na tayo sa may sign in dahil may account na tayo. Ngayon, lagay lang natin yung email na tsaka yung password. Guys, click sign in. And guys, dito na tayo sa applicant information. Dito, double check nyo yung mga information nyo dito kung tama nga ba yung na-fill out natin kanina. Then, yung ibang information is, of course, na-fill out na natin kanina, kaya andito na. Then, meron pang kailanganin na lagyan natin tulad dito, may asterisk siya. Once na may asterisk, guys, na color red, ibig sabihin, kailangan hindi yan nakablanko, kailangan may nakalagay dyan. Next is your nickname. So, dito sa nickname, guys, walang nakalagay na asterisk, pati itong AKA or other name. So, pwede natin yang hindi lagyan. Scroll pa natin pababa. Dito na tayo sa dito na lang tayo mag-fill out sa birthplace at saka citizenship dahil walang nakalagay. So, sa birthplace, click natin yan. Halimbawa, kayo ay pinanganak sa Hingoog City, Misamis Oriental. Ayan, so lagay nyo lang ganyan. Next is your citizenship. Click natin to. Of course, tayo ay Pilipino. Piliin natin tong Filipino. Ayan, then okay na yan. Next is the contact details. Dito sa contact details is kailangan natin lagyan ng kompletong address natin. So, lagyan natin yung kompletong address natin dyan. Next, dito sa family background, lagyan nyo lang yung pangalan ng papa ninyo. Kung saan pinanganak yung papa ninyo. Father's name, so anong pangalan ng mama ninyo. Then, kung saan pinanganak yung mama ninyo. Next is other information. Dito tayo sa educational attainment. Click natin to. Then kung halimbawa kayo ay college graduate, click nyo lang yan. Then occupation. So halimbawa BSIT kayo. Ayan. Then your religion, click natin yan. Halimbawa kayo ay Seventh-day Adventist, so piliin natin yan. Click natin yan. Then, kung ano yung height ninyo. So, halimbawa, yung height ninyo is 5 feet. So, isearch nyo lang sa Google search. Ano yung conversion ng 5 feet sa centimeter. So, yung height ninyo is 143 centimeter. Then, kung ilang kilo kayo. Halimbawa, yung kilo nyo is 50. Ayan. Then, yung complexion ninyo. Click natin to. Kung fair ba, dark, yellow, or brown. Halimbawa, brown. Click natin yan. Ayan. Then dito sa identifying marks, so kung wala naman or ayaw nyo lagyan, is pwede namang hindi lagyan. Then click nyo na itong save information. Then dito guys, ito yung mga final out nyo kanina. Double check, triple check nyo yung mga nakalagay kung tama nga ba. Then pag tama naman, click nyo na itong submit. Then as you can see, profile successfully saved na. Ngayon, scroll tayo pataas. Dito, ito na yung account ninyo. So, every time na kukuha kayo ng NBI clearance ninyo, maglalagin lang kayo. Alalahanin nyo lang yung email at password ninyo. So, ngayon, dahil may account na tayo, pwede na tayong makapag-apply ng NBI clearance. Click lang natin tong apply for clearance. Then, dito sa type of ID, click lang natin yung select. Dito, mamimili kayo kung ano yung ID na meron kayo. So, ito lang yung list of valid ID na tinatanggap nila. So, sa akin is driver's license. Ayan, click natin yan. Next is, ano yung ID number ng inyong driver's license. So, lagay nyo lang dyan. Click natin yung I agree. Click close. Then, dito, mamimili kayo ng NBI branch. So, kung saan kayo mas malapit or kung saan nyo gusto kumuha ng NBI, so, yun yung branch na piliin ninyo. Click natin to. Dito, halimbawa taga Cainta kayo, gusto nyo kumuha ng NBI sa Cainta Rizal, type nyo lang dyan Cainta, then lalabas na yung branch ng NBI branch ng Cainta. So, yan na yan. Click natin yan. Ngayon, date ngayon is January 7. So, ito na lang yung mga may available na slots mula January 13. Halimbawa, gusto nyo ng January 17. Ayan, 147 slots na lang sa umaga at saka 137 slots na lang sa hapon. Halimbawa, gusto nyo ng umaga, so piliin natin tong January 17 AM. Click natin yung AM. Ayan. Scroll natin sa pababa. Ito yung amount na
babayaran natin sa ating NBI clearance, 130 pesos. So, dito naman, pwede kayong makapamili kung anong klaseng mode of payment ang gusto ninyo. So, merong over-the-counter, online bank, cash payments, EasyPay, or kaya 7-Eleven, Visa or Mastercard, GCash, PayMaya, ShopeePay, Dragon Pay. Ayan, so kayo mamimili dito kung paano kayo makapagbayad. Halimbawa naman, gusto nyo ng GCash, so piliin nyo lang yung GCash. Click natin yung GCash. Then, click nyo tong proceed. Then, click proceed to payment. So, para makapagbayad tayo, kailangan natin ng reference number. So, itong reference number na ito yung magagamit natin pag magbabayad tayo through online. So, yung NBI clearance natin is 130 pesos. Plus yung system fee is 30 pesos. A total of 160 pesos. Click natin yung accept. Click natin tong transactions. Under transactions, ito yung makikita natin. So, dito makikita natin yung ating reference number. So, kung halimbawa, di nyo na-screenshot kanina yung reference number niyo, so, dito nyo makikita yung reference number. Then, kung magbago naman yung isip niyo, halimbawa gusto nyo i-cancel yung pagpa-appointment niyo, click nyo lang itong cancel. Ngayon guys, dahil may reference number na tayo, so pwede na tayo makapagbayad sa ating GCash. So open lang natin ang ating GCash apps. Nakapag-login na tayo sa ating GCash apps. Dito, click natin tong bills. Under bills, makikita nyo dito yung government. Click government. Then dito sa mga billers, hanapin lang natin si NBI. Ito na yon, click natin yan. Dito, lagay natin yung amount na 160 pesos. Then, lagay natin dito yung reference number natin, ang ating reference number. Then, kung ano yung cellphone number na inailagay nyo kanina pag fill out nyo ng NBI, yun yung ilalagay ninyo. Next is your email address. So, lagay nyo yung email address ninyo dyan. Dito naman sa protection of your bills, uncheck nyo lang yan kung halimbawa naka-check. Ngayon, click next. Then, click next ulit. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong NBI through online. Kailangan nyo lang makapagpa-appointment online. Ngayon, dahil nabayaran nyo na, maghintay na lang tayo ng date ng schedule ninyo. Pumunta kayo sa mismong NBI branch na pinili ninyo. Take note na pag once na nabayaran nyo na ito online, hindi ito refundable. Di pwedeng magpa-refund kayo pag hindi nyo napuntahan yung mismong date ng appointment ninyo. Super bilis lang ng process guys. So pagdating niyo doon, kakapturan lang kayo or pipicturan kayo. Then after nun, biometrics na. Then for release na yung inyong NBI clearance. Dahil nabayaran nyo na yung inyong NBI clearance, pagdating doon is wala na kayong babayaran. Then kailangan nyo lang magdala ng inyong requirements. Ang requirements is 2 valid ID. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng NBI clearance through online ngayong year 2026. So, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga informative at updated na mga videos. Thank you for watching!